kung mapapansin mo, Pastor Alvin at Pastor Arnold, kami sa inyo mga kababayan namin, yung kanina pinakita namin sa inyong buti, ako mismo ang pinapunta niya. Sabi ni Mr. Soriano, punta ka dito. Pag hindi ka, hindi ka pumunta dito, bumili ka. Pastor ng Critical Family Missionary Network, noong linggo sa kanilang programa sa radyo. Sa radyo lang naman yan. Sabi, punta ka rito, hindi kita sabihin, pag hindi ka dumating, bumili ka. Ay pinapakaliwanag na ako. Alam niyo naman hindi ako puno. Yun ang sinasabi ko noon pa. Pero, nakikita natin na ang kanyang ipinipilit ngayon, hindi naman no, puro. Sa makasistas mo, yung sinasabi niya, palusot na lang niya. Dahil mapapahiyan ka dahil hindi ka umarap sa inyo o hindi ka tumukol. Kasi ang totoo talaga niyan, ayaw niyang harapin yung katotohanan at ayaw niyang maalaman ng bayan. Na talaga siya, hindi pwedeng makaharap sa tinuruan ng ating leader. At saka Pastor, isa pang palusot yan. Kasi di naman nakaharap na natin naman yan sa Magalas, sa Cabeza. Kaya sinasabi niya na yung puno na lang ang silabas natin. Ayun. Alam mo, pag magbabanggit ng ganyan, ito sa elevator yan. Pag magbabanggit siya ng ganyan, dapat yung babanggitin niya, makapag-contribute. Yung credibility sa sinasabi niya. Kasi, ipakita nga natin yung mga sinasabi niya. Ayoko na sinuruan lang, no? Kasi nakaharap na natin dyan. Sa Magalang, sa Santa Mesa. Yan ang mga sinalita niya, no? Ayaw doon niya doon sa sinuruan. Kasi nga sinasabi ko, yung unang sinuruan. Napapanood ko siguro yung ating mga palabas. Kaya, ngayon, tumatanggi siya. Ayaw doon niya doon sa sinuruan. Pero pinakita na natin ng muna. Yung mga pagkahamon niya, yung mga hindi naman talaga linear. Ngayon, kaya sabi ko kanina, pag ikaw magsasalita, magtukod ka ng isang pangyayari, ng isang event, dapat yun, magkukontribute sa iyong sinasabi, magsusuporta para sa kanyang credibility. Kaya ang papagkitin niya Magalang. Ano ba nangyari sa Magalang? Tumakbo ka sa Magalang, Rizal Soriano. Dapat pag binanggit mong Magalang, mayroon kang karanasan sa Magalang. Bakit? Dalawang tindigan o dalawang paksa. Tintatapong tindigan sa bawat paksa. Eto ngayon, ako nakadalawang tayo. Ikaw, isa lang. Pagkatapos, sa panahon ng pagtatanong mo, ano ginawa mo? Tumakbo ka na. Tumakbo ka na. Bumalik pa tayo ng tanghali. Nakasakali bumalik. Wala. Yung bakas ng bakya, wala kami nakita. Isipin mo yan. Yung bakas ng bakya. Tapos sasabihin niya, nakaharap na sa Magalas. Ngayon, nagtagpo kami dyan, sabi ng Cabeza. Yung sinasabi niya. Dahil pinapakit niya, kaya pinapakit ko rin Ay sabi niya sa akin doon, bakit ko pinagsasabi tumugbo ko sa Magalang? Yan, natatandaan mo yan. Tinanong muna kita. Bakit? Narinig mo bang sinabi ko? Sabi niya kasi, nasabi ng mga tao sabi ko, hindi ko pala sinabi. Ang sabi niya bakit nalaman ng mga tao? Sabi ko, hindi ako nagsabi, hindi mo ko narinig na nagsabi. Natatandaan mo yan, hindi sinabi ko na yan. Nalaman ng mga tao. Sino nagbalita nun? Hindi yung mga tao. Pagkatapos ako sinabi ko sa kanya na, bakit ko naman tinatanggihan? Totoo naman yun. Ayun. Yan, talagang mga totoo. Pero gusto ko munang testingin siya. Kung talagang totoo sinasabi niya, binibintangan niya ako yung pala mga tao nagpapatotoo. Ngayon, ganun ko. Dahil talagang totoo, yung observasyon ng tao. Tama. Yan. Ngayon, doon sa Santa Mesa, hindi rin nakatagal yan Hindi nakatagal yan. At yan din ang unang bumalik. Kaya nga sabi ko sa kanya, tandaan mo to. Talagang sinabi mo to. Pag nasa radyo ka at doon mo kutitirahin na hindi tayo magkaharap, sasabihin ko sa iyo, traitor ka. Na talaga sinabi ko sa kanya yan. Dahil kung ikitunay na lalaki,
Umaharap. Harapin mo, magsalita ka ng magkaharap kayo. Hindi yung sasalita ka niya, pag nakatayo din na, pagkaharap mo, tatakbuhan mo. Kaya nga sabi ko, pag magsasalita siya, dapat magkukontribute ng kanyang credibility. Hindi naman nag-contribute ng kanyang credibility. Pagkatapos, babanggitin pa yan sa Palawan. At may footage pa rin sila. Bakit kami ba walang footage? Mabuti ka at tayo may footage. Kasi kung wala tayong footage doon, naloko na naman niya ang mga tao. Ito talaga sasabihin ko, no? Sa isa yung mga kababayan natin. Itong sa Eliseo Soriano, itong kanyang mga kasamaan, talagang puno ng kasinungalingan. Bakit? Gaya ng ipinakita namin sa inyo, ang iniharap ko daw yung babae. Inuulit-ulit nila yan. Ako ang pinipintangan, ang iniharap ko daw yung babae. Andoon nga ako eh. Andoon ako. Inaabangan ko. Wala eh. Wala ko nakita. Di dulo ng palda. Wala ko nakita ron eh. Wala ko nakita. Di laylayan ng palda. Wala ko nakita ron eh. Hindi ko siya nakita ron eh. Di andino. Wala eh. Inaabangan ko siyang lumitaw. Nako. Nagkaroon ng pagkakataon yung Danny na balik na yan. At alam mo si Danny na balik, isa rin. Napakasinungaling yan. Ipapakita natin alam mo pag nagsabi tayo sinungaling. May ebidensya tayo. Ito mo ha, doon sa kanilang TV program, ako pa ang binibintangan na ang iniharap ko rin, babae. Andon doon naman si Kiyaw, ang ipinagmamalaki niya na ang hinahanap niya babae. Bakit ako inilito eh? Ang lalaki ang hinahanap niya, bakit ako inilito babae? Pero doon sa loob ng pinag-usapan, ano? Sa mga munisipyo, siya mismo ang pumili doon sa babae. Yun. Ipakita natin. Ikaw na ang mga kausap? Ang mga kausap nila. Akala ko ito ang kausap ko. Sinabi ko na kanina, niniwanan ko. Hindi ka rin nag-Twitter ng mga ilan na nag-Twitter. Marami ka rin nag-Twitter. Ang patin ko ngayon. Ang dami gusto mo ako ang kalaban mo. Ikaw na ang tatapan ako. Sagot ayos lang. Ikaw na lang ang nakakarinig yun. Ayoko naman po. Ako rin nakakarinig. Bakit ko na naman ayaw talagang matuloy? Wala ba? Ano nga ba? Hindi ka talaga lalaban. Kapag hindi ikaw. Ano nga ba? Hindi ka talaga lalaban. Kapag hindi ikaw. Bakit ang pinutulan niya yung babae? Bakit niya pinutulan niya yung babae? Parang nandun naman yung malaki sa tabi. Hindi ba? Wala ko si Epi Gindaw eh. Oo, nakita ko. Epi Gindaw na to. Ang gusto ko sana makaharap mo dahil nandito niyo, yung katabi niyang malaking lalaki. Ang gusto ko sana makaharap mo dahil nandito niyo, yung katabi niyang malaking lalaki. Ngayon, alam mo kung lalaban ka kahit sino. Ikaw nga kayo, gusto na nakutik. Ngayon, alam mo kung lalaban ka kahit sino. Ikaw nga kayo, gusto na nakutik. Hindi ako ayaw mo. Hindi ako ayaw mo. Hindi ako ayaw mo. Kaya dinakita mo, ito mga taon to, kung magsalita, akala mo, sila na ang mayroong footage. May footage tayo. At mabuti at mayroon tayong footage, handa rin ang ating mga cameraman. Kasi ito, ganyan ako gamit din eh. Camera ng camera. Akala mo sila lang, tapos sasabihin din na. Ang hindi harap na babae, ang doon naman si Kia. O, yun ang pagbabalaki niya. Pinakita natin, di ba? Pero ipinakita din natin, siya pala ang pumili at ika niya. May intonation pa sa dulo, nakita pa natin. Sabi nung ating kabanggagawa, pag hindi pa ako, ayoko. Okay, pag kita, ayoko. Hindi talaga pastor ang gusto niya babae. Oo. Babae. Hindi gusto sa sinasabi niya sa programa nila, ang gusto niya makaharap ay lalaki. Ayun. Ito nga yun, ano? Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi makikita ng ating mga kababayan ito, hindi magiging balanse. Ang mga kababayan natin, manunoko. Sasabihin sila, pagkagaling dito totoo magsalita ito mga ito. May mga pamura-mura pa. Nakakahanga eh. Totoo magsalita. Pero pinakita namin sa inyo mga kababayan na talagang nagsasalita sila ng kasinungalingan. Dahil sa parting yun, pinakita natin maliwanag eh. Ngayon, eto no? Sasabihin pa niya ngayon, yung tungkol sa Palawan. Yung sa Palawan yun. Sabi ko nga kanina, pag ikibagbabanggit ng isang event,